Taong 1998 nang magsimula ang kwentong ito sa isang liblib na baryo sa timog ng Mindanao. Tahimik ang baryong yun. Sa umaga, maririnig mo lang ang huni ng mga ibon, ang kaluskos ng mga dahon ng niyog sa hangin at ang kalansing ng tabo sa poso tuwing may nag-iigib. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy. May mga bakuran na tinutubuan ng halamang gamot, tanglad, yerba buena at sambong. Sa gitna ng mga ito, may isang bahay na medyo naiiba, mas maayos, mas malinis at amoy ng nilagang dahon at langis. Doon ako nakatira. Itago mo na lang ako sa pangalang Kimberly Miss Aya o sa mas kilala ng lahat sa tawag na Kim. 33 taong gulang na ako ng mga panahong ito. Lumaki akong sanay sa buhay na payak at marahil ayun na rin ang itinakda sa akin. Ang magpagaling, tumulong at makinig sa mga daing ng mga tao sa baryo. Madalas akong tawagin ng mga kapitbahay kapag may nilalagnat, may napilayan, o kahit simpleng usog lang. Minsan nga, sabi ng matatanda sa kabilang purok, "Kung wala ka dito, Kim, ewan ko kung saan kami tatakbo." Napapangiti na lang ako sa tuwing maririnig ko yon. Ngunit kahit ganun pa man, marami ring nagtatanong sa akin, lalo na ang matatandang babae. Bakit daw hanggang ngayon, wala pa akong asawa o anak? Isang tanghali nga, habang nag-aayos ako ng mga dahon ng bayabas sa mesa, pumasok si Aling Tasha. Isa sa mga suki kong nagpapalagay ng langis sa likod kapag sumasakit ang katawan niya. "Kim, iha, kailan ka ba mag-aasawa? Ang ganda-ganda mo. Magaling ka pa. Sayang naman kung tatanda kang mag-isa." Tanong niya sabay kindat. Ngumiti lang ako. Tinuloy ko ang paglalagay ng mga dahon sa bote ng langis. "Nay, marami pong responsibilidad ang albularya. Hindi po madali yon. Baka mas mapapabayaan ko lang ang magiging pamilya ko kung magkakaroon man ako." Hindi mo ba gustong maramdaman yung may nag-aalaga rin sa'yo? Yung may asawa kang uuwian? Kunot noong tanong ni Aling Tasha, dahilan para mapahinga ako ng malalim. Kung tutuusin po, marami naman pong nagpaparamdam. Pero ayokong magkamali. Hindi lang basta gamutan ang ginagawa ko. May mga bagay akong kailangang pagtuunan, mga paniniwala, mga bawal. At alam kong kapag nagkapamilya ako, baka hindi ko magampanan ng maayos ang tungkulin ko sa mga taong umaasa sa akin. Natahimik si Aling Tasha sandali. Maya-maya ay ngumiti siya at tumango. "Iba ka talaga, Kim. Malalim ka mag-isip. Pero sana, huwag mong kalimutang maging masaya rin." Masaya naman po ako, Nay. Sa tuwing may napapagaling ako, yun na rin po ang nagpapasaya sa akin. Pagkatapos niyang umalis, napaupo ako sa harapan ng bintana. Sa labas, kita ko ang mga batang naglalaro, tumatawa at nagtatakbuhan. Minsan, naiisip ko rin kung paano kaya kung nagkaanak ako. Pero agad kong tinataboy ang ganong tanong. Hindi yun para sa akin. Ang sa akin ay ang gamot, dasal at pananampalataya. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga halamang tuyo, dumating si Mang Isko, dala ang anak niyang may lagnat. "Kim, tulungan mo kami. 3 araw nang nilalagnat si Lando. Hindi bumababa kahit anong gamot." Sabi niya habang pawis na pawis. Pinapasok ko sila agad. Pinahiga ko ang bata sa banig, saka sinimula ng paghaplos ng langis sa noo at dibdib nito. Mainit nga ho. May ibang amoy din ng pawis niya. Hindi karaniwang lagnat to, Mang Isko. May nakasalamuha ba siyang bago sa palengke o sa bukid? Wala naman. Pero nung isang gabi, napadaan daw siya sa may ilog. Sabi ng mga bata may liwanag daw na kulay asul doon. Liwanag na asul? Oo, akala namin lampara o alitap-tap lang. Tahimik akong napaisip. Sa baryong yun, hindi na bago ang kwento ng liwanag sa ilog.
o ng mga tinig na naririnig kapag gabi. Ngunit hindi ko yun basta pinaniniwalaan, maliban kung nakikita ko mismo. Gagaling siya, pero bantayan niyo siya. Baka hindi basta lagnat to. Sabi ko matapos ipunas ang huling haplos ng langis. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumalik na si Mang Isko. Kim, salamat ha. Guminhawa agad si Lando. Wala na siyang lagnat. Mabuti naman ho, pero wag mo muna siyang hayaang lumapit sa ilog. Bakit naman? Wala naman ho, iwas lang muna. Sagot ko, bagaman sa loob-loob ko, may kung anong kutob na hindi ko maipaliwanag. Habang nakatayo ako sa may pintuan at pinagmamasdan silang papalayo, may malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Napatigil ako sandali. Ramdam ko ang kakaibang presensya na nagmumula sa kung saan. Pero hindi ko na ngayon pinagtuunan pa ng pansin. Bumalik na ako sa loob ng bahay at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, biglang kumulog at bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng patak sa bubong ay parang hampas ng maliliit na bato. Sunod-sunod at mabibigat, tila may kasamang galit ng langit. Nakaupo ako nun sa may bintana at pinagmamasdan ng madilim na paligid. Sanay ako sa ganitong tag-ulan, pero may kung anong kakaiba sa gabing yon. Ang hangin ay malamig na parang may dalang pahiwatig. Binubuo ko pa lang sana ang langis na ipapahid kay Aling Duray bukas, nang may narinig akong kaluskos sa labas ng bahay. Akala ko nung una hangin lang, o baka ang kalabaw ni Mang Isko na napadpad na naman sa bakuran ko. Pero nang mas lumakas ang ulan, malinaw kong naririnig na may humihingal. May tao ba dyan? Sigaw ko, pero walang sumagot. Tanging lagaslas ng ulan at ihip ng hangin ang naririnig ko. Maya-maya pa, nang tuluyan akong sumilip sa bintana ay nakita ko ang isang aninong gumalaw sa may ilalim ng puno ng mangga na nasa tapat ng bahay ko. Isang hubog ng katawan na parang gumagapang. Dali-dali kong kinuha ang lamparang di gasolina at tinakpan ng basahan bago lumabas. Pagkalabas ko ay basang-basa agad ang suot kong duster, pero hindi ko na yun alintana. May kung anong kaba at pag-aalalang naramdaman ko nang makita ko ang aninong yon. Ayos ka lang ba? Hoy, sino ka? Sunod-sunod na tanong ko habang nilalapitan ng anino. Unti-unti kong naririnig ang marahang pag-ungol nito, parang tinig ng lalaking sugatan. Nang ilapit ko ang lampara, tumambad sa akin ang isang nilalang na hindi ko maipaliwanag kung tao o hindi. Ilang sandali pa, nakaupo na siya sa putikan, nakasandal sa puno at basang-basa. Kita kong may sugat siya sa balikat. Ang balat niya ay maputlang maputi, halos mamula-mula sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang mga mata niya, kulay abo. Hindi ko pa nakikita ang ganong kulay kahit kailan, maliban na lang sa ibang nilalang. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Hindi siya sumagot sa tanong ko. Tinitigan lang niya ako at parang sinusuri kung dapat ba niya akong pagkatiwalaan. Sugatan ka. Halika, tutulungan kita. Baka lalong lumalayan. Sabi ko habang lumalapit pa. Huwag kang lalapit. Mahina niyang sabi. Ang boses niya ay mababa pero malinaw. Agad naman akong napahinto. Bakit naman? Baka lumalapay ang sugat mo. Kailangan ng magamot yan. Delikado. Hindi mo ko kilala. Kaya huwag kang lalapit. Hindi ko kailangang makilala ka para tulungan ka. Tsaka, huwag ka nang mag-inarte. Napakalakas ng ulan kaya halika na. Iritang sagot ko sabay hinawakan ng braso niya. Mainit ang balat niya at parang may lagnat pero kakaiba. Parang may apoy sa ilalim ng balat niya. Dinala ko nga siya sa loob ng bahay kahit pa pilit siyang lumalayo. Ipinaupo ko siya sa banig malapit sa apoy ng kalan. Nang alisin ko ang basang tela sa sugat niya, nakita kong hindi ordinaryong sugat yon. Parang hiwa na may bahid ng liwanag sa paligid. Tila kumikislap kapag natatamaan ng ilaw. Teka, anong nakasugat sa'yo? Nagtatakang tanong ko.
Hindi agad siya sumagot. Tinitigan lang niya ang apoy. Hindi mo maiintindihan. Subukan mo lang. Sanay akong makinig. Isa akong albularya. Marami na akong nasaksiyang hindi rin maintindihan ng iba. Napalingon siya sa akin at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng bahagya. Albularya ka? Oo, at ikaw, hindi ka karaniwang sugatan na napulot lang sa ulan. Sino ka ba talaga? Hindi siya sumagot agad. Kinuha ko ang langis at sinimulan kong pahiran ng sugat niya. Nang maramdaman niya ang haplos, napapikit siya at parang nasusunog pero hindi lumalaban. Hindi ko alam kung tama bang dito ako napadpad. Pero wala na akong lakas. Kaya kung ano man ang mangyayari, pasensya na. Pasensya? Bakit mo naman sinasabi yan? Dahil mula ngayong gabi, hindi na magiging tahimik ang buhay mo. Anong ibig mong sabihin? Pero bago pa siya muling makapagsalita, bigla siyang nawala ng malay. Agad kong sinapo ang ulo niya, pinatong sa tuhod ko. Naramdaman ko ang muling uminit ang paligid kahit malamig pa rin ang hangin mula sa labas. Sa ilalim ng lampara, habang humuhuni ang hangin sa labas, nakita ko ang kakaibang marka sa balat niya. Parang hugis dahon na nagliliwanag ng bahagya. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung tao ba talaga ang nasa harapan ko o isa sa mga nilalang na matagal nang ikinukwento ng matatanda sa baryo. Ngunit sa halip na matakot, isang bagay ang naramdaman ko. May kung anong kuryente ang dumaloy sa dibdib ko, halo ng kaba at awa. Huwag kang mag-alala. Hanggat kaya ko, ililigtas kita. Ani ko pa, hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon, pero parang kusa na lang itong lumabas sa bibig ko. Sa labas, patuloy pa rin ang malakas na ulan. Ngunit sa gabing yun, alam kong hindi na ako nag-iisa. Kinabukasan, humina na ang ulan. Ang paligid ay basang-basa at amoy lupa ang hangin. Sa labas, ang mga ibon ay muling nagbalikan at ang liwanag ng araw ay unti-unting tumatago sa mga dahon ng mangga. Sa loob ng bahay, tahimik pa rin. Maliban sa mahihinang paghinga ng lalaking natutulog sa papag. Magdamag ko siyang binantayan. Sa tuwing lalapitan ko siya, pakiramdam ko ay may kakaibang init na nagmumula sa katawan niya. Hindi lagnat, kundi parang init na hindi sa laman. Wala rin siyang pulso gaya ng karaniwan kong nasusukat. Pero buhay siya. Malalim ang paghinga at kumikilos ang dibdib. Pinagmasdan ko ang sugat niya. Ang bahid ng liwanag na nakita ko kagabi, halos mawala na. At ang balat niya ay tila unting nagsasara ng kusa. Hindi yun normal. Kahit anong gamot o dasal ng albularya, walang sugat na ganun kabilis gumaling. Habang pinagmamasdan ko siya, may kung anong tanong ang bumubuo sa isip ko. Ano nga ba talaga siya? At bakit parang hindi ako natatakot? Sa halip, may kakaibang kapayapaan sa presensya niya na tila matagal ko nang naramdaman kahit ngayon ko lang siya nakita. Lumapit ako sa bintana at tinitigan ng kakahuyan sa likod ng bahay. Doon ko siya nakita kagabi. Sugatan at halos walang malay. Wala namang ibang dumaraan sa gubat na yon. Kahit nga ang mga mangingisda, iniiwasang pumasok doon dahil may mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi dapat nakikita. Nang lumingon ako pabalik, nagulat ako na gising na siya. Nakaupo na siya sa banig at tahimik lang na nakatitig sa mga daliring may bakas pa ng putik. Gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo? Mahinahon kong tanong sa kanya. Tumingin siya sa akin, pero walang emosyon ng mukha niya. Ang mga mata, malinaw na kulay abo pa rin. Parang may sinasabing hindi ko maintindihan. Maayos na ako. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ginawa ko lang ang dapat. Natahimik siya ulit. Marahan siyang tumingin sa paligid ng bahay. Waring nagmamasid sa mga gamit ko. Ang mga tuyong dahon, bote ng langis, at mga nakasabit na anting-anting sa pader.
Albularya ka nga. Sabi niya sa wakas. Marahan naman akong tumango. Naman ako sa nanay ko. At ikaw, ano ka ba talaga? Hindi siya sumagot agad. Lumipas pa ang ilang sandali bago siya nagsalita. Hindi ako dapat naririto. Sugatan ako sa lugar kung saan hindi dapat ako makakita ng tao. Pero nakita mo ko. Kaya ngayon, nakatali na sa'yo ang kapalaran ko. Anong ibig mong sabihin, nakatali? Tumingin siya sa akin ng diretso at sa unang pagkakataon, nakita ko ang liwanag sa kanyang balat. Hindi nagmumula sa apoy, kundi sa kanya mismo. Banayad at malambot na liwanag na parang mula sa tubig o hangin. Hindi mo dapat ako nilapitan. Ngunit nang ginawa mo, nabago mo ang dapat sanang daloy. Sabi niya, sa puntong yun, unti-unti ko nang napagtatagpi ang lahat. Isa kang hingkanto. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit kita kong may lungkot sa mga ngiti niya. Yan ang tawag ninyo sa amin. Pero sa amin, isa lang akong nilalang na pagod na ring manahimik. Hindi ako nakapagsalita. Sa sandaling yun, tila tumigil ang oras sa pagitan naming dalawa. Ang hangin sa paligid ay naging mabagal at tanging pintig ng puso ko lang ang naririnig ko. Hindi ko alam kung anong pwersa ang nag-udyok sa akin, pero hindi ako umatras. Sa halip ay marahan kong inabot ang kamay niya. Mainit yun at parang dumadaloy sa akin ng kakaibang lakas. Hindi sakit, kundi sigla. Parang may dumaan na alon ng liwanag sa loob ko. Kung ganon, kung nakatali ka na nga, hayaan mo na lang. Hindi naman ako basta-basta natatakot. Matagal siyang napatitig sa akin. Waring nagtataka kung bakit ko yun nasabi. Hindi takot ang dapat mong iwasan, Kimberly. Ang dapat mong paghandaan ay ang kapalit. Biglang lumakas ang hangin mula sa labas. Parang sumabay ang mga dahon ng mangga sa isang panibagong unos. Isa na namang simula. At sa umagang yun, sa unang araw ng aming pagkakakilala, alam kong may bagay na mas malaki pa sa tungkulin kong pagkaalbularya ang paparating. Lumipas ang mga sumunod na araw na tila bumagal ang panahon sa paligid ko. Tahimik ang baryo. Walang ibang dumaraan sa bahay ko kundi ang mga alagang aso ni Mang Tomas na palaging naghahanap ng lilim tuwing tanghali. Sa loob naman ng bahay, ang presensya ng nilalang na tinulungan ko ay unti-unti kong nakakasanayan. Hindi ko pa rin alam ang tunay niyang pangalan. Tuwing tinatanong ko siya, tahimik lang siya umingiti ng payapa na parang may itinatagong dahilan kung bakit ayaw niyang sabihin. Sa halip ay tinatawag ko siyang Rafael. Hindi ko alam kung bakit. Yun ang unang pumasok sa isip ko, pero hindi naman siya tumutol. Tuwing umaga, nagluluto ako ng kape at mais na nilaga. Habang abala ko, tahimik lang siya sa gilid. Pinagmamasdan ng mga bagay na tila bago sa kanya. Ang usok ng kalan, ang pagtilamsik ng mantika, ang kalansing ng pinggan. Para bang bawat tunog ay bago sa kanyang pandinig. Hindi mo ba talaga alam kung saan ka galing? Minsan kong tanong habang pinupunasan ko ang lamesa. Tumingin siya sa akin saka mahinang umiti. Alam ko, pero kung sasabihin ko sa'yo, baka hindi mo na ako tignan sa paraang tinitignan mo ko ngayon. At paano ko nga ba tignan ka ngayon? Na parang isa lang akong sugatang nilalang na gusto mong tulungan. Hindi mo pa nakikita kung ano talaga ako. Hindi ko alam kung bakit ako natahimik. Totoo, hindi ko pa rin lubos maintindihan kung sino siya. Pero hindi ko rin gustong takutin ang sarili ko kapag nalaman ko na. Ang mahalaga sa akin noon, ligtas siya at unti-unti nang gumagaling. Tuwing sasapit ang hapon, binabago ko ang benda niya. Kapansin-pansin na halos wala ng bakas ng sugat. Ang balat niyang maputi ay muling nagiging makinis. At kapag natatamaan ng araw, may bahagyang kumikislap sa ilalim, parang alo ng tubig. Minsan, napansin kong nakatitig ako habang ginagamot siya. Hindi ko namalayan na nakahinto na pala ako sa paggalaw
Pinagmamasdan ng mahinahon niyang muka. Bakit mo ko tinititigan? Untag na tanong niya, pero hindi pa rin ako tinitignan. Ha? Hindi ko alam. Siguro dahil bihira akong makakita ng ganitong balat. Para kang hindi galing sa lupa. Napangiti siya ng marahan. Hindi nga ako galing sa lupa. Kung ganun, saan ka galing? Hindi naman siguro sa Biringan, no? Pabiro kong tanong ulit, pero tumingin lang siya sa akin ng seryoso ang mga mata. Bukod sa Biringan, may mga lugar sa likod ng hangin at sa ilalim ng liwanag. Hindi ito langit, hindi rin lupa, isa yung pagitan. At doon ako galing. Doon ka nakatira? Doon kami nananatili. Ngunit may mga batas. Bawal kaming makialam sa daigdig ng tao. Ang paglabas ko rito ay kasalanan. At ang sugat ko ang naging kabayaran. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang biglang lumamig ang paligid. Kaya pala sabi mo, nakatali ka na sa akin. Dahil nakita mo ko at tinulungan mo. Sa mata namin, iyon ay isang ugnayan. Hanggat ako ay nasa mundong ito, may bahagi ng diwa kong nakaugnay sa'yo. Tahimik akong napaupo sa harapan niya. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa. Pero sa halip na lumayo, mas lalo akong lumapit. Kung ganon, hanggat hindi ka bumabalik, ligtas ka rito. Hindi kita isusuko, kahit kanino. Tinitigan niya ako ng matagal. May kung anong init sa pagitan naming dalawa. Hindi yun apoy, kundi damdaming dahan-dahang tumatagos, gaya ng liwanag ng umagang unti-unting pumapasok sa bintana. Hindi mo dapat sinasabi yan, Kimberly. Dahil kapag dumating ang oras na kailangan kong bumalik, mahihirapan kang kalimutan ako. Pero hindi ko na binigyan ng sagot ang mga salitang yon. Sa halip, itinuloy ko ang pagpalit ng benda. Pilit iniiwas ang tingin sa kanyang mga mata. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging magaan ang buhay ko. May tunog na ng tawa, may mga usapan kahit maikli at may init. Hindi ko man aminin sa sarili ko, may bahagi ng puso kong natutong umiti ulit at sa gitna ng katahimikan ng baryo namin, minsan kong nasabi sa hangin. Siguro mali ako. Akala ko, ang pagiging albularya ay dahilan para mamuhay mag-isa. Pero ngayon, parang may nagtuturo sa akin ng ibang uri ng paggaling. Hindi ko alam kung naririnig niya yon. Pero nang lingunin ko siya, nakita kong nakangiti na si Rafael. Yung ngiti na hindi mo alam kung galing sa lungkot o sa pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, ganap nang gumaling ang sugat ni Rafael. Wala ni bakas ng pilat sa balat niya. Para bang hindi siya kailanman nasugatan. Ngunit kahit maayos na ang kanyang kalagayan, hindi siya umaalis. Lagi lang siyang nasa paligid, tumutulong sa mga gawaing bahay at tahimik na parang laging may iniisip. Tuwing umaga, sabay kaming nagkakape sa may balkonahe. Ako, sanay na ako sa katahimikan. Pero sa piling niya, kakaibang uri ng payapa ang bumabalot sa akin. Yung uri ng katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nakakaaliw. Minsan, habang hinihigop ko ang kape, napapatingin ako sa kanya. Nakatingala siya sa langit. Pinagmamasdan ng manipis na ulap na unti-unting tinatangay ng hangin. Bakit ganyan ka kung makatingin sa langit? Mahina kong tanong. Ngumiti siya ng marahan. Dahil doon ko nakikita ang mga alaala ng mundong pinanggalingan ko. Sa tuwing lumalabo ang ulap, parang lumilinaw sa akin kung bakit ako nandito. Ay baka naman gusto mo na talagang manatili rito. Sabi ko nang may halakhak, pilit kong itinatago ang bigat ng dibdib ko. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mga mata ko. Kung ako lang ang masusunod, matagal ko nang piniling manatili dito. Sa titig niyang yon, parang tumigil ang paligid. Nawala ang lahat ng tunog, ang huni ng mga ibon, ang hampas ng hangin sa mga dahon. Tanging ako lang at siya, at ang di maipaliwanag na tibok ng dibdib ko. Mula noon,
Nag-iba na ang bawat araw ko. Madalas ko siyang mahuli na nakatingin sa akin habang nag-aayos ako ng mga dahon o naglalabas sa likod bahay. Kapag nahuhuli ko siyang nakatitig, ngumingiti lang siya agad at lumalayo. Pero sa mga gabing tahimik, siya naman ang unang nagsisimula ng kwento. Minsan, habang nagbibilang ako ng mga halamang gamot, umupo siya sa harap ko at mahina ang tinig na nagsabi, Alam mo ba, Kim? Sa amin, bihira kaming masaktan. Ang sugat ko ay hindi galing sa labanan, kundi sa damdamin. Paanong nangyari yun? Kapag ang isang tulad ko ay nakaramdam ng damdaming labag sa batas ng aming mundo, nasasaktan kami. Pisikal. Para bang sinusunog ng liwanag ang laman namin. Damdamin? Anong klaseng damdamin? Pagmamahal. Hindi agad ako nakasagot. Para akong pinako sa kinauupuan ko. Ang hangin sa paligid ay tila nagbago. Naging mabagal. Naging malambot. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Dahil ayokong itago pa. Ang dahilan ng sugat ko ay ikaw. Parang biglang may humigop ng hangin sa dibdib ko. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Pero ramdam kong totoo ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Hindi mo dapat sabihin yan, Rafael. Hindi dapat nagmamahal ang tulad mo sa isang tulad kong tao? Alam ko, pero hindi ko rin kayang itanggi. Kung bawal man ito sa amin, hayaan mong maging totoo kahit dito lang. Sa pagitan ng mga gabi at umagang magkasama tayo. Lumapit siya at marang hinaplos ang pisngi ko. Hindi ko alam kung anong pwersang nagtulak sa akin. Pero nang sandaling yun, hindi ko na kinaya pang magpigil. Napaluha ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla ng damdaming matagal ko na palang tinatago. Hindi ko inaasahan na mararamdaman ko to. Akala ko sapat na ang maging albularya. Akala ko wala nang puwang sa puso ko ang pag-ibig. Ngumiti siya bahagya at sa gitna ng liwanag ng dapit hapon, tila nagningning ang mga mata niya na parang may sariling sinag. Ang puso hindi kailanman natutong tumigil. Kahit pa pinili mong mag-isa, darating ang panahon na maririnig mo ulit ang pagtibok nito. Marahan niyang hinawakan ng kamay ko at sa unang pagkakataon, hindi ko yun inalis. Sa mga sumunod na araw, naging natural na sa amin ang presensya ng isa't isa. Sabay kaming nangunguha ng tubig sa balon at sabay naglalakad sa tabing ilog. Kapag gabi, magkasabay naming pinagmamasdan ng mga alitaptap habang tahimik lang. Sapat na yun para maramdaman naming buo ang mundo. Isang gabi nga noon, habang naglalakad kami sa ilalim ng liwanag ng buwan, bigla siyang nagsalita. Kung darating ang araw na kailangan kong bumalik, ipapangako ko sa'yo, hindi ko hahayaang mabura sa'yo ang alaala ko. Ngumiti ako at pilit na hindi nagpapaapekto. Hindi mo kailangang mangako, Rafael, dahil kahit pa makalimutan ng mundo ang pangalan mo, hindi ko makakalimutan kung paano mo ko tinuruang muling magmahal. Tumahimik siya, ngunit nang magtagpo ang mga mata namin, sapat na ang titig na yun para iparamdam na pareho kaming natatakot at sabay na umaasa. Sa gabing yun, habang bumubugos muli ang ulan, pareho kaming nakatulala sa labas, magkatabi sa ilalim ng isang kumot at sa bawat patak ng ulan, parang sinasabi ng hangin, may mga pag-ibig na ipinagbabawal, ngunit mas matapang sa kahit anong sumpa. Doon ko nga tuluyang napagtanto, hindi ko na kayang itanggi. Umiibig ako sa isang nilalang na hindi dapat. Ngunit sa piling niya, unang beses kong naramdaman ang tunay na buhay. Lumipas pa ang mga araw na tila dumadampilang ang hangin, banayad, malamig at puno ng mga lihim. Simula noong gabing natagpuan ko si Rafael, araw-araw na siyang dumadaan sa aking isipan. Sa bawat umaga, inaabangan ko na kung babalik siya o kung makikita ko siya. At sa tuwing nagkikita nga kaming dalawa,
Dala niya lagi ang isang ngiting hindi ko maipaliwanag. Para bang nagmumula sa isang mundong mas payapa kesa sa atin. Kim, hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabutihan mo. Tawag niya minsan habang magkasabay kaming naglalakad sa gilid ng ilog. Napangiti na lamang ako. Hindi mo kailangang magbayad, Rafael. Ang pagtulong ay bahagi ng aking tungkulin. Isa akong albularya. Ginagawa ko lang ang dapat. Mapatao man o ibang nilalang. Ngumiti siya at doon ko unang nakita ang paglalim ng titig niya. May kung anong kakaibang init sa mga mata niyang kulay abon at tila ba may sariling liwanag. Pero hindi mo na lang ako itinuring na pasyente. Tinuring mo din akong tao. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi sapat ang mga salitang alam ko para ipaliwanag ang nararamdaman ko. Bago ko namalayan, naging bahagi na siya ng bawat araw ko. Sa umaga, nagdadala siya ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita kailanman. Sa gabi, sabay kaming nag-aalay ng dasal sa may punong malapit sa ilog. Tinuturuan niya akong makinig sa mga tunog ng paligid, sa mga huni ng ibon, sa kaluskos ng dahon, lalo na sa mga alon ng hangin na para bang nagdadala ng mensahe. Isang gabi, habang nakaupo kami sa labas ng aking kubo, huminga siya ng malalim. Ay, may mga bagay na dapat kang malaman, Kim. Ano naman yun? Hindi ako katulad mo. Hindi ako ganap na tao. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Tahimik din akong napatingin sa kanya. Matagal ko nang nararamdaman yun. Pero ngayong siya na mismo ang umamin, iba pala ang kirot. Alam ko, ramdam ko mula pa nung una. Ha? Hindi ka ba natatakot? Ang kinakatakutan ko ay ang mawala ka, Rafael. Seryosong sabi ko sa kanya. Ngumiti siya at doon ko nakita ang unang patak ng luha sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung kaya kong iwan ang mundong ito, Kim. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga tulad mo, ang mga taong marunong magmahal ng totoo. Hinawakan ko ang kamay niya, mainit at totoong buhay. Kung may pagitan man sa ating dalawa, hayaan mong ako nang magtulay. Mula noon, hindi na namin tinago ang damdamin namin sa isa't isa. Sa tuwing magtatama ang aming mga mata, parang humihinto ang oras. Sa tuwing umingiti siya, nawawala ang lahat ng bigat sa dibdib ko. Hindi ko na rin pinansin ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa baryo na may lalaking madalas daw makita sa tapat ng bahay ko, lalo na tuwing gabi. Alam kong may mga matang nagmamasid sa akin, pero wala na akong pakialam. Isang dapit hapon, habang papalubog ang araw, inalalayan niya akong tumayo sa may pampang. Kim, kung may pagkakataon lang akong piliin, matagal na kitang pinili. Ngumiti ako, kahit naramdam ko ang pait at saya sa boses niya. Hindi ko kailangan ng pangako, Rafael. Ang gusto ko lang, huwag kang mawawala. Hindi ako mawawala. Kung ang mundong to ang pipiliin mo, dito rin ako mananatili. At sa gabing yun, sa ilalim ng mga alitaptap na parang bituing bumababa sa lupa, hinalikan niya ako. Banayad, marahan at puno ng pag-ibig na hindi kayang ipaliwanag ng 1,000 salita. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila mas magaan, ang mga halaman mas nagiging luntian, at ang ilog ay parang mas buhay. Parang ang mismong kalikasan ay nakikigalak sa amin. Walang labanan, walang matinding pagsubok, tanging dalawang nilalang lang na pinili ang pagmamahalan kahit alam nilang magkaiba sila ng daigdig. At nang tuluyan kong maramdaman ang init ng kanyang palad sa akin, alam kong wala na akong babalikan pang iba. Ako si Kim, isang albularyang piniling magmahal ng isang engkanto. At kung may kasalanan man yun sa paningin ng iba, sa akin, yun na ang pinakadalisay na himalang naranasan ko
sa buong buhay ko. Makalipas ang ilang buwan, naging tahimik din ang lahat. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa baryo ay unti-unting nawala at ang dating mga mapanuring mata na sanay nasa presensya ni Rafael, hindi na siya itinuring nakakaiba. Ang alam lang ng mga tao, isa siyang lalaking nagmula sa malayong lugar na natutong magmahal sa isang albularya. Sa bawat umaga, sabay kaming naglalakad ni Rafael papunta sa ilog. Doon siya madalas tumulong sa mga gawain, nag-iigib ng tubig, nag-aayos ng mga halamang gamot, at minsan, tahimik lang na nakaupo habang pinagmamasdan akong nag-aalaga ng mga sugatan at may sakit na kababaryo. Hindi ko akalaing mananatili ka talaga. Biro ko sa kanya minsan habang inaayos ang mga dahon ng lagundi. Ngumiti naman siya. Sabi ko sa'yo, hindi na ako mawawala. Sa mundong to, natagpuan ko ang tahanan ko. Ikaw yun. Natawa ko ng mahina. Hindi mo ba namimiss ang mundo mo? Marahan siyang umiling. Bakit ko pa hahangarin ng langit kung nahanap ko na ang paraiso dito sa lupa? May kung anong saya sa dibdib ko tuwing naririnig ko yun. Sa tuwing nagsasalita siya, pakiramdam ko, bawat salita ay nagiging hangin na dumadampi sa balat ko. Banayad at totoo. Lumipas pa ang mga taon at mas lalo naming nakilala ang isa't isa. Maraming dumaan na bagyo, ngunit sa bawat unos, siya ang unang humahawak sa kamay ko. May mga gabi na napapansin kong tila malayo ang tingin niya sa mga bituin at kapag tinatanong ko, ngumingiti lang siya. Minsan, naiisip kong baka isang araw hanapin ako ng pinagmulan ko. Sabi niya isang gabi habang nakahiga kami sa labas. Kapag dumating ang araw na yon, hawakan mo lang ako ng mahigpit. Kasi kahit saan ka mapunta, kakapit ako. Sagot ko na ikinatingin niya sa akin ng matagal. Hindi mo alam kung gaano mo ako binago, Kim. Baka naman ako ang binago mo. Ani ko sabay haplos ng marahan sa mukha niya. Sa gitna ng katahimikan ng baryo, habang humuhuni ang mga kuliglig at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng mga bulaklak, ramdam kong ang aming pag-ibig ay naging bahagi na ng mundong ito. Hindi na lamang lihim, kundi pa tunay na minsan. Kahit magkaiba ang pinagmulan, may mga pusong itinadhana pa rin. Pagkalipas nga ng ilang taon, pinili naming manatili sa baryo. Patuloy pa rin ako sa pagiging albularya at si Rafael naman, tahimik na nagbabantay sa mga paligid. Laging handang tumulong kapag may sakit na di maipaliwanag o bigla ang karamdaman. Maraming beses na siyang tinanong ng mga tao kung saan talaga siya galing. Ngunit palagi lang siyang umingiti at nagsasabing, sa lugar na malapit sa hangin. At ako naman, tuwing tinatanong kung paano ko siya nakilala, sinasagot ko lang ng, sa gitna ng ulan, nung hindi ko alam na ang tulong na ibibigay ko pala noon magiging dahilan ng aking habang buhay na kaligayahan. Hindi ko kailanman pinagsisihan ang desisyon na pinili ko siya dahil sa dulo ng lahat ng hiwaga, pag-ibig pa rin ang nananatili. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito, Miss Aya. Ako si Kim, isang albularya na minsang pinili ang tungkulin bago ang sarili. Hanggang sa dumating ang isang engkanto na nagturo sa akin na may tungkuling mas mahalaga pa kesa sa lahat. Yun ay ang magmahal ng totoo. At sa simpleng kubo sa liblib na baryo, sa pagitan ng mga dahon ng lagundi at alitaptap na nagsasayawan sa gabi, natagpuan ko ang katahimikan ng aking puso.